Alright, mga kababayan, pag-usapan natin saglit itong mga epalitikos na binastos yung Panagbenga Festival. Ngayon ho, ang resulta, itong mga nakikita nyo dyan sa picture, kulang pa ho yan, kabilang dyan si Diwata. Si Diwata pare, si Balbuena. Dahil po, binastos nila ang festival na yan sa Baguio. Alam nyo ba, nung nandun kami, ako, sinubiyahin ni ko, si Mayor Rapeng ng Selda 14, nandun kami sa Quezon Province, no, nung lamay at nakipaglibing kami sa kaibigang vlogger, kay Daisy, nabanggit ni Koy na merong video na si Diwata, may sariling float dyan sa Panagbenga, ay binato. Binato, hindi nagustuhan ng mga taga Baguio yung kanyang ginawa. Kaya naman ho pala, merong reaction itong LGU, sina Mayor Magalong. Ito nga, hindi sa balita, Pilipinas Today, umepal ba? Lito Lapid, Amy Marcos, ban sa Panagbenga. And ikinagalit ng mga organizers ng taunang Panagbenga Flower Festival na ginanap sa Baguio City nitong weekend ang pagdalo ng mga epalitiko na tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa darating na May 12 elections dahil mahigpit na ipinagbabawal ang iniepal ng mga kandidato sa annual festival. Ito naman si Amy, pinanindigan po yung pagiging epal. At etong si Lito Lapid, ito naman ho, ano nga pangalan nito doon sa itulog na sila. Sa Batang Quiapo. Kayong kapatid ni Tanggol. Ito naman yung kanyang pinadalo. Diba? Nagpadalo ng artista. Tapos ano ho ang pinaggagawa ng mga to? Sabi nga rito diyan sa balita. Panagbenga Executive Committee Co-Chairman Baguio, Panagbenga politicians will now be banned from participating in Baguio's Flower Festival election year or not. Okay, so bawal na yung mga epalitikos dahil nga po kasalanan ito na itong mga epalitikos ngayon na re-electionista hindi sumunod sa patakaran. Sabi dito, they would be finishing the investigation on the unfortunate series of events during Sunday's float parade where re-electionist Amy was seen in the last float. Aba, may pahabol ng sariling float. Sana ho pinalutang nyo na lang. Which was said to be unauthorized. Aray ko. Ganun din pong ginawa ni Diwata. Sabi, Diwata, a viral Paris, a vendor who is running as a party list representative, was also in his own flower float. At doon nga po siya nabato. Now, sabi, ibaba na raw po sila. Kahit na election season o hindi, bawal po ang mga politiko ron. Yung mga politiko ba, pwede naman pong dumalo. Huwag lamang pong makikifloat. Diba? Hindi lang po yung bawal. Dumalo kayo, manood kayo, like an ordinary citizen, walang problema. Now, bakit po sila nakapambastos? Sabi rito, they have violated our rules and regulations. Bakit? Kasi po, maaga pa po pala, sinabihan na sila. Ayun sabi rito sa diyan they were informed way ahead about our policy. But on the event day, they wanted to be at the parade start. What the fuck? 12-0 nyo pa. Kung dito lamang po, simple instruction. They won't follow? Wow! Anong klaseng leadership ang ipapasok nyo sa Senado? Diba? Kaya nga tama na nasa line-up ng ating Pangulo, nako, maraming basura din. At ito nga pong dalawang to. Amy Marcos and Lito Lapid. Ano sabi rito? Nasabihan na sila ng maaga pa tungkol sa aming patakaran. Pero doon sa araw na yun mismo, pa-special sila, gusto nila, nasa harapan pa sila. At sinabi nilang, hindi pwede po. Now then, they wanted to be in the middle. And stop. And we said no. Diba? So, silang gusto pala ng mga politiko na to,
ay kontrolin yung galaw nung parada. So nandun sila sa gitna tapos titigil. For what? Magkakakaway doon, magdidipad-dipa? 'Di ba? Oh, kung diyan pa lamang po nagagawa nilang mambastos. Aba, huwag niyo na hong asahan ng matinong pamumulitika ng pagtatrabaho tong mga to. Ito na nga lang issue ko kay Amy, kaya mainit ang ulo ko sa kanya. Wala sana tayong problema sa automated election system. 'Di ba? Kasi nga issue yan palagi, nandaya, nagkadayaan. Eh napakadali naman po talaga magkadayaan sa automated. May pinoprogram yan eh. Oh, ngayon para mawala yan, magkaroon ng matupad yung sinasabi ng ating Omnibus Election Code na na transparent. Eh paano magiging transparent kung makina bumabasa ng mga balota natin? 'Di ba? Sa isang presinto, di natin alam sino panalo. Tama ba yung pagbasa ng makina? Paano kung ito'y naka-program gaya ng sinasabi ko? O naka-time naka-time based na program. Kapag ganitong oras, lahat ng shade doon ay iti-interpret ng makina na boto ni Tampulano. Ay para pala yan kikolokoy. 'Di ba? So may mga ganyang posibilidad. So dapat sana'y naaalis na at naranasan na nga ni PBBM yan noon pang 2016 vice presidential election niya. 'Di ba? At hanggang ngayon, hindi nga matapos-tapos pa, hindi na umuusad ang kanyang reklamo diyan po sa sa Supreme Court. Ngayon, tingnan nyo ano pang ginawa ng mga to? Sabi rito lumantad din, ito sabi, ikinadismaya ng mga event organizers ang pamamahagi ng campaign materials ni re-electionist Lito Lapid. So, paano ngayon yan? Diba, bawal nga ang politiko umepal. Pumunta ron yung kanyang Alipores. Isa sa mga artista ng ng programa niya sa telebisyon. So, tapos namahagi sila ng mga campaign materials. 'Di ba? Hindi tama 'yun. Kaya simpleng instruction lang, hindi niyo sinunod. Bakit? Pagka senador ba kayo, batas na kayo na Diyos? Manggagawa kayo ng batas. Sabi nga po, dapat ang manggagawa ng batas nakakaunawa ng batas. A lawbreaker must not, a lawmaker must not a lawbreaker. Kaso baliktad Lawmaker naging lawbreaker. 'Di ba? Pangit na precedence 'yan. Ano ang gagawin ng mga to? Magsusorry lang, mag-apology lang. Parusahan natin, wag niyong iboto. So, para maramdaman ng mga politiko sino ang tunay na boss. 'Di ba? 'Yun ang pinakamaganda. Ganun rin itong si Diwata. Mabuti na lang itong si Diwata hindi nang bato ng hindi nang bato ng pares. Pero nabato nga siya doon Ay nako. 'Di ba? So kahihiyan ang pinaggagawa nila. Kaya makatarungan po namang magalit talaga. Dapat kasi igalang, hindi porke senador kayo, hindi nyo na igagalang ang LGU. Ba't hindi kayo sarili ng kapistahan ninyo? Kanya-kanya kayo ng ipalan. 'Di ba? Halimbawa kay Pinuno, magkaroon siya ng kapistahan. Ano 'yun? Pinikpikan na pato. Kaya lang imbis na yung pato o manok yung parurusahan ng pupukpukin yung katawan para mag-bleeding, 'di ba? Siya yung papaluin yung katawan niya. Siya yung hahampasin ng walis hanggang sa mamuumuo yung dugo sa balat niya. 'Di ba? Tapos ipaparada siya ni Diwata. Tapos si Amy, 'di ba? Doon siya sa lugar nila, magpiesta-piesta siya doon. Wag yung sasabit diyan na binabawalan nga. 'Di ba? Ay nako. Hindi naman po kasi sila kawalan 'Di ba? Hindi naman po kawalan yang mga yan diyan sa Panagbenga. Flower festival yan, hindi ho para sa mga lantang bulaklak na. Ay nako. Ganyan ba yung yan ba yung mga utak ng mga bankrupt? Ganoon na nga, 'di ba? Ay nako. Nakakayamot lang, 'di ba?